This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, mapagpalang araw mga kapatid. Welcome sa ating podcast ngayong araw na ito. And ngayong araw ay araw ng Miyerkules, December 3. Merry Christmas para po sa lahat. Ang ating pag-usapan po ay unang 1 chapter 4 verse 20, ang pag-ibig sa ating kapwa. Ano ba yung dapat mong ibabaw, galit or pag-ibig? May tanong ako sa inyo. Gaano kalalim ang pag-ibig mo sa kapwa? Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa pakitang tao, kundi sa puso. Kasi minsan ang pinakamahirap mahalin ay ang mga tao mismo na nandyan sa paligid natin. Naranasan mo na bang mabigo, masaktan, hindi unawain, pero kahit ganun, pinili mo pa ring magmahal? Bakit nga ba sinabi ng Panginoon na ang pinakamahalagang utos ay pag-ibig? At bakit ito ang sukatan kung gaano tayo talaga kamahal ng Diyos? Ako nga pala po si Brother Dave at panata ko po na magbahagi ng kanyang ebanghelyo at pagmamahal. Marami tayong hinaharap ngayon. Isa na dyan yung pressure, stress, pagod, misunderstanding. Pero ngayong araw, pag-uusapan natin ang tanging bagay na kayang magpagaling ng puso, ang pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi simpleng pakiramdam. Ito ay desisyon. Ito ay ating commitment at pruweba ng ating pagsunod sa Diyos. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang makakamit ninyo? Ibig sabihin nun, ang tunay na pag-ibig ay pinapakita sa mga sandali na hirap tayong mahalin ang isang tao. Pero pinili pa rin natin. Ang kapwa ay hindi lang kaibigan, hindi lang kakilala, hindi lang mga taong mabait sa atin. Ang kapwa ay lahat, pati ang mga mahirap mahalin, ang kumukontra sa atin, ang hindi natin kapareho. At dito sinusukat ang puso. Kasi ang Diyos, minahal niya tayo, hindi lang dahil sa grupo, sa kulay, sa status ng buhay. Lahat tayo, wala siyang pinili. Kaya hinihingi niya sa atin ang parehong bagay. May isang lalaking nangangalang Ramon. Mabait, masipag, pero maraming taong hindi nakakaintindi sa kanya. Minsan sinisiraan siya, minsan kinukutya. Dati galit ang tugon sa kanya. Pero isang araw habang nagbabasa siya ng scriptures, tumama sa puso niya ang pitik ng Espiritu. Mahalin mo sila. Hindi madali, pero sinubukan niya. Nagbago ang kilos niya, may pasensyoso, mas mahinahon, mas mapagbigay. At hindi niya inaasahan ang nangyari. Yung mga taong kritikal sa kanya, unti-unting lumapit. Yung galit, naging respeto. Yung hindi pagkakaintindihan, naging kapayapaan. At doon niya napatunayan ang pag-ibig ay hindi lamang nagbabago ng kapwa, nagbabago rin ito ng puso. Sabi nga sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi niya sinabing ibigin mo ang mababait lang o ibigin mo ang mga paborito mo lang. Sinabi dito yung kapwa. Ibig sabihin, lahat. Yan ang sukatan ng pagiging disipulo. At ganun din sa 1 chapter 4 verse 20. Sinabi, kung sinasabi ng isang tao na iniibig niya ang Diyos, ngunit kinapupuutan ang kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Mabigat pero totoo. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang taong kaharap natin. Noon, simple lang ang buhay ng mga tao. Kahit walang gaanong pera, ang halakhak, di ba? Kainan, tulungan, kapitbahayan, puno ng pagmamahalan. Kapag may nagugutom, may nagbibigay. Kapag may problema, may darating.
Ang tawag doon, bayanihan. Ang tawag doon, pagmamahalan sa kapwa. Ngayon, iba na ang mundo. Mas busy, mas mabilis, mas nagiging makasarili. Pero hindi kailanman nagbago ang utos ng Diyos. Magmahal ka, hindi dahil madali, kundi dahil Diyos ang ama mo. May nanay na breadwinner pero kahit pagod, tinutulungan ng kapitbahay niyang may sakit. May estudyanteng walang baon pero nagbibigay pa rin ng maliit na merienda. May OFW na kahit hirap, tumutulong sa pamilya ng iba. Sa araw-araw, may pagkakataon tayong magmahal, hindi kailangang malaki. Minsan simpleng ngiti, pagbati, pakikinig o pagdamay. Sapat na para maging instrumento ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na ang pag-ibig ay hindi lamang ginagawa kapag gumbinyan tayo. Ginagawa ito dahil ito ang wika ng langit. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang pinakaimportanteng salita sa buhay ay pag-ibig at ang pinakaimportanteng kilos ay paglilingkod. Kapag nagmahal ka, lumalapit ka sa Diyos. Kapag hindi ka marunong magmahal, lumalayo ka sa Kanya. Madaling sukatan ang espiritu. Tingnan mo kung gaano ka nagmamahal. Gusto ng Ama natin sa langit na maramdaman natin ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahal ng ibang tao. Gusto niyang tayo ang kamay niya, tayong boses niya, tayo ang yakap niya para sa mga taong sugatan ang puso. Halimbawa, isang taong depressed, walang kausap, walang kaibigan, pero isang simpleng, kamusta ka? Mula sa iyo pwedeng iligtas ang kaluluwa niya. Isipin mo ang dalawang kandila, yung isa nakasindi, yung isa hindi. Kapag nilapit mo ang nakasinding kandila, masisindihan ang isa pa. Hindi nababawasan ang liwanag mo, sa halip dumadami. Ganyan ang pag-ibig. Kapag ibinigay mo, hindi ka nauubusan. Mas lalo ka pang nagliliwanag. Minsan, mahirap magmahal kasi sugatan tayo. Minsan, mahirap magmahal kasi paulit-ulit tayong sinasaktan. Pero tandaan mo ito, ang pag-ibig ay pagpapagaling. Hindi ibig sabihin na dapat tayong maging martir. Ibig sabihin dapat tayong maging mabuti kahit mahirap. Hindi mo kontrolado ang puso ng iba, pero kontrolado mo kung gaano ka magmahal. Gusto ipagawa ng Panginoon, magmahal ka araw-araw. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil perfect ang Diyos na nag-utos sa iyo. Ngayong linggo, i-commit mo ito. Piliin kong magmahal. Kahit mahirap, pipiliin ko. Kahit minsan masakit. Sa lahat ng natutunan natin, ito ang pinakamahalaga. Mahal ka ng Diyos as gusto niyang ipadama mo ang pagmamahal na iyon sa iba. Hindi niya hinihingi ang perpekto, hinihingi niya ang puso. Idinadeklara ko ang aking patotoo na ang pag-ibig sa kapwa ay tunay, nakapangyarihan. Ito ang paraan para makita natin ang mukha ng Diyos sa ating kapwa. Kung pagod ka, sugatan ka. Umiyak ka sa loob, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa, mahal ka ng Diyos. At bibigyan ka niya ng misyon, mahalin ang kapwa mo tulad ng pagmamahal niya sa iyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig. Alam niyo po, nang nag-pray ako anong topic na aking gagawin, pumasok sa isip ko yung pag-ibig sa kapwa. Kasi this past few weeks siguro, ito yung pinaka nakalimutan ko. May isang tao na kung saan masabi nating black sheep siya sa family, tulad ni Alma the Younger sa kanyang tatay na si Alma, yung propeta. And nakita natin yung di ko rin masisi yung anak kasi may kakulangan din yung tatay. May kakulangan din yung nanay. Sobrang busy yung tatay sa church. And minsan nakakalimutan yung priority niya sa pamilya na. Lumaki yung bata, nawala sa simbahan, hanggang nauwi sa parang pariwala siya. And itong tao na to, nasaktan ako sa ginawa niya sa pamilya ko. May kapatid na rin. Every time na nakikita ko siya, sabi ko, wag mo siyang papuntahin dito. Kasi makita ko talaga yung pagiging, di naman tayo perfecto, yung pagiging irresponsable ng taong to.
Pero still, pride pa rin siya na pumunta sa bahay. Tinatawag niya ako sa pangalan ko, hindi niya ako nirerespeto na mas matanda ako sa kanya. Alam niyo po, nang habang ginagawa ko to, dito ko natutunan na isa akong hipokrito. Bakit po? Kasi minsan nagtuturo tayo, nakakalimutan natin. Yung pag-ibig sa kapwa, hindi lang to sinasabi na pag mahalin mo yung kapwa mo dahil mabait siya. Mahalin mo yung kapwa mo dahil minahal ka. Mahalin mo yung kapwa mo dahil mayaman ito or gwapo or gwapa, no, mataas yung level sa lipunan, magkasundo kayo. Hindi. Sinabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo. Love your neighbor as I have loved you. No, dahil minahal kita, mahalin mo yung kapwa mo. Ito'y kautusan niya. At doon ko napatunayan na happy ko, nagkamali ako sa isip, sa salita at sa gawa. And even my wife told me kagabi na i-minister siya. Instead na ginawa ko yun, I judged him. I judged her. Even though naman dahil sa mga kakulangan niya. Siguro, dito natin matitimbang yung tinatawag nating judgment, yung hustisya, at yung charity, no, yung mercy. Kasi pag hustisya lang, dapat mong pagbayaran yung ginagawa mo, hindi ka nababago and everything. Pero makita natin yung nanay. Kahit anong ginawa ng anak, tatanggapin niya. Dahil anak niya ito at mahal niya ito. Alam ko, ramdam nyo yan. At ako din bilang ama, kahit nagkamali yung anak ko, minsan meron pa akong pag-iisip na justice eh. Na dapat mong pagdusahan niya kasi ginawa mo. May mga ganun pa ako eh. Pero later on na naramdaman ko na pamilya ko to, anak ko to eh. Kadugo ko to, dugo ko to. And if ano yung naramdaman ko, how much mo yung naramdaman ng kanilang ina, ng nanay nila, no? Sa mga nanay sa tahanan. My dear brothers and sisters, hindi madaling magmahal. Sometimes we want justice. Gusto natin ng hustisya sa ginawa ng taong yan dahil hindi siya nagbabago. Ang hirap patawarin at ang hirap magmahal. Ito yung sabi ng Diyos, pag-ibig sa kapwa. Even ma-fall na yung faith, hope, pero hindi ma-fall yung charity ng Diyos sa atin. Tayo din. And I know na totoo yung mga natutunan ko ngayon at ginawa. Alam ko po na mahal tayo ng Diyos. Malaki yung opportunity na nakapagbahagi ako, makagawa ako ng podcast araw-araw dahil ito'y tumutulong din sa akin, no, para maging mabuting tao. In spite po sa mga kamalian, pagkakamaling nagagawa natin. Minahal tayo ng Diyos. Hindi niya sinasabi na, oy, nagkamali ka. 70 times 7. Hindi na kita mamahal. Hindi niya ginagawa yun. Datapwat minahal niya tayo. Hindi niya kailangan ng explanation natin. Pag lumapit tayo sa Kanya, tatanggapin niya tayo ng buong buo. Yun tayo kamahal. Wala nang explanation. Kasi yung ina, hindi naman tumatanggap ng explanation eh. Gusto na ng ating nanay, mga magulang natin, na safe tayo, bumalik tayo na buo, and kung masama yung pakiramdam natin, ang mahalaga andyan tayo. Sasabihin lang ng nanay mo, okay ka lang. Okay lang yan. Let's start fresh. Magsimula tayo uli. Yun ang pagmamahal. Walang tag doon, kondisyon. Sabi nga, pure love Christ, there's no such thing as condition. Dapat magbago ka muna. Dapat ganito yung gawin pag lumapit ka sa Diyos na tanggapin ka niya. Kasi part na yun ng pagbabago mo. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Nakita ko yun sa buhay ko. In spite sa mga kamalian, in spite sa mga weaknesses ko, mahal na mahal niya tayo. And what matter man ye ought to be, even as I am. Sabi ng Panginoon. Darating din yung araw na makakaramdam tayo ng kaginawaan sa ating puso. Makakaramdam din tayo ng peace. Makakaramdam din tayo ng sabihin natin sa Panginoon, God, sorry sa mga bagay na ginawa ko sa iyo. Sorry, naging pasaway akong anak mo. Sorry dahil kahit sinusubukan ko, still nagkakamali ako, natutumba ako. Failure ako sa buhay ko. Sorry, God. Sabihin ng Panginoon sa atin, okay lang yan. Buhay ka, kaya mong magbago. Andito lang ako. Mga kapatid, isa pong oportunidad, isa pong karangalan ng mga paglingkod sa inyo. Maraming salamat sa mga individual na nag-comment, nagsabi na salamat. Kayo po yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon na araw-araw
Kahit sa mga busy na time, gagawa ako ng podcast kasi parte na to ng aking buhay. Wala na kasing saya, wala na kasing satisfaction at nakaramdam ako ng kapayapaan ng solusyon sa lahat ng mga bagay. Dahil sa paglilingkod ko po sa Diyos at sa kapwa ko. Mga kapatid, maraming salamat at mahal ko po kayong lahat, mga kapatid ko. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.